Hello mga ka-antrep, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? At kung bago ka pa lang po sa channel na ito, pasuyo naman please pa-subscribe, pakipindot po ang subscribe button at huwag nyo na rin pong kalimutan yung notification bell para ma-notify kayo tuwing may ina-upload po tayong video. Gabi-gabi po yan kung hindi po tayo busy at may chance po tayong gumawa ng video. Road to 100,000 na po tayo. Please tulungan nyo po akong maabot ang ating 100,000 subscribers this 2025. At ayan po, kami po ay nagse-celebrate ng aming 10th year. Ngayon ba o last year? Dito sa aming business. Kung bago ka pa lang po sa channel na ito at kung ikaw ay may planong mag-motor parts, motor shop business, ayan, ito po ang channel na para sa iyo. So stock mo lang ating channel. We are talking about sa mga motor shop business, motor parts business na related sa mga small business, and me, I consider myself as nag-start pa rin, maliit pa rin, baguhan kasi marami pang mga bagay-bagay akong dapat na malaman at matutunan sa business na ito. Kahit na halos dekada na pala or dekada na kami sa ganitong negosyo. So, after 10 years or in 10 years, bakit nga ba ako pa rin mismo ang hands-on talaga na naghahandle ng aming business? So, actually mga ka-antrep, yan po yung mga nakita ko rin doon sa mga tumanda na karamihan mga Chinese, diba, yung may-ari ng mga motor shop, motor parts business and accessories. Yan, may mga motor shop, may mga hardware and construction supply, mga matatanda na tila, even yung aming mga suppliers, mga matatanda na, pero sila pa rin talaga ang nagkakashare sa mga tindahan nila. Yan yung mga usual nating mga nakikita sa mga shop owners, sa mga hardware owners. So, ako pa rin talaga, kasi iba po talaga kapag tayo ang na may-ari ang nag-handle or hands-on talaga. Mayroon tayong mga tinatawag na mapagkakatiwalaan tulad nung napakalaking supplier na kakilala ko na nandyan pa rin. Siguro mga 78, 77, ganun. Hanggang 80 na yung lalaki. Talagang doon pa rin siya hands-on sa operation. Pero siyempre hindi na siya nag-impake. Napakarami niyang mga tauhan. Pero present siya dyan sa everyday sa takbo ng kanyang negosyo. Ang kanyang asawa naman ay nagkakashare. Pero meron sila mga pinagkakatiwalaan na parang by yung dito na department, ganun. Pero sila mismo ang nag-hands-on dyan. Kapag may mga kailangang kausapin, halimbawa regarding sa cheque or what, so si madam pa rin talaga ang kinakausap. Kasi iba kasi tayo na owner when it comes to decision making. Nung nag-i-start po kami, kasi nga nagtatrabaho kami that time, employee kami, tapos nag-start kami. So meron kaming tindero, sales boy na pinagkakatiwalaan, and then kasama nun si nanay, habang kami naman ay nangingempleyo. So after that, katagalan nung ako'y nag-resign na kami at nag-focus na nga kami sa business, kasi nga nakita ko na parang kayang isustain or higit pa yung aming kitain sa business, small business pa lang nun, pa sideline kung magpo-full time or fufukusan talaga namin yung business. So hindi naman din kami nagkamali. So calling talaga siya, kasi naging way lang yung pagiging employee ko, kasi napunta ako din doon na linya hanggang sa sideline ko siya, patinda-tinda, pabenta-benta, hanggang sa na-realize ko at nakita ko na parang okay na siya, kaya ko nang i-full time. So yun nga, nag-decide kami. So nung hindi pa may tindero, so siya yung doon, siya lahat nagkaka-share, siya rin ang nagbabantay. Hanggang ngayon, dahil nga nagtayo na kami ng branch, so dito kami, mag-asawa dito kami, kasi ito yung medyo malaki, dito yung busy. So sa kabilang branch, sa yung cashier doon, siya na rin ang nagbi-basic labor sa mga gawa, and then siya na rin ang nagsi-sales boy. So meron tayong mga pinagkakatiwalaan, kasi ang hirap din pag walang mapagkakatiwalaan. So iba po kasi kapag ikaw mismo ang mag-handle, kung available ka naman, lalo na kung lumalaki na siya. Kung maliit pa, kung nag-i-start pa, okay lang na wala ang presence mo doon sa business mo. Pero kapag halimbawa gusto mo talaga siyang palaguin, tulad po nito, may i-compare ko dito sa branch lang ito yung main branch namin. Pero since hindi yun ang tinutukan namin, ito yung makikita ko talaga, masabi na ang bilis niyang lumaki, ang bilis namin na pa-improve, dahil nga tinutukan namin talaga ito. So kaya rin yung pa-improve talaga kung halimbawa isa sa amin ang nakatutok doon. Kaya lang hindi namin ito maiwanan, dahil ito yung parang
kailangan kami dito. When it comes to decision making, pagdating sa inventory, napaka-importante na hands-on tayo doon. Lalong-lalo na kung baguhan ka pa lang. May isa po ako example sa inyo na ito talaga kakilala ko. Yung may-ari po, walang kaalam-alam sa kanyang, ito sa ganitong klaseng business, may motor parts business and accessories sila. So every time nagde-deliver kami, ang nagko-uusap naman kami, pero ang gumagawa ng order, yung kanyang sales lady, yung nakakaalam, talagang nagkaka-share lang siya. Hindi niya alam kung ano yung mga products nila, ganun. Talagang nakasanda lang siya doon sa kanyang tindera. Dumating yung time na yung kanyang tindera ay umalis dahil nag-abroad. So kasabay noon paunti-unti, lumubog din hanggang sa nag-close yung kanyang store dahil siya ay, ayun, walang kaalam-alam doon sa sa pag-handle ng kanyang business, ni hindi alam ko ano mga produkto, ni hindi alam ko ano ba yung mga meron sila, hindi marunong umorder, totally zero knowledge siya. So yun yung isang iniiwasan ko at nag-inspire naman sa amin is yung mga napakayayaman ng mga hardware owners, mga motor shop owners na talagang hanggang ngayon ay nandyan talaga sila sa sa store nila, na kapag may mga importanteng kailangan pagdesisyonan regarding sa mga customers, ganyan, kahit nga sa discount, diba, sila pa yung nagde-decide kung padi-discountan, yung mga malalaking hardware construction owner, nandyan talaga yung mga may-ari. So meron naman silang mga naka-designed na mga employee, na mga senior, diba? Pero iba pa rin talaga na nandyan ka. So same thing with here, na wino-work out ko talaga na dapat mas ako ang nakakaalam ko anong produktong meron kami. Hindi ako umaasa sa yung sa mga taong yung halimbawa nakakasama natin, halimbawa yung asang-asa ka lang sa mga tindero, sa mga sales boy mo, sa staff mo. Kasi pag sila umabsent, kapag sila wala, kapag sila umalis, yari ang business mo. Kaya one thing na na-realize ko, na ikaw as owner, dapat ikaw ang mas nakakaalam, mas alam mo ang pasikot-sikot ng negosyo mo. Okay, alam natin yun na kailangan nating mag-hire talaga. Kailangan natin yung mga tinatawag na leverage. Yes, pwede yun, pero dapat ikaw talaga, alam mo mismo, ikaw mismo ang nakakaalam kung ano yung negosyo mo, kung ano ang pasikot-sikot dito sa negosyo mo. Kasi itong business natin, kapag marami kang tao, napakadaling napakadaling mawalan, napakadaling manakawan, kasi na-experience ko rin yun. Nung nagtatrabaho pa kami as employee, mayroong pumupunta doon sa office namin na nag-aalok ng mga kung mga ano-anong mga motor parts and accessories. Halimbawa, sabihin mo manobela, kailangan mo ng manobela, nagdadala siya. Alam din namin kung saang tindahan siya nagtatrabaho, na ilulusot niya lang pala yun. Halimbawa, kailangan mo battery, halimbawa, kailangan mo ng mga kahit na anong piyesa, sabihin mo lang brake shoe, kadena, ganun, dadalhan ka niya, tapos mura lang. So palusot yun lahat, nakaw lang lahat doon sa pinagtatrabahuan niyang shop. So yun yung iniiwasan namin ding mangyari, na hindi naman kami nakapaikot-ikot talaga dito. Anong tawag dito? CCTV, may CCTV naman din kami, ganun. Kaya lang parang hindi rin ako mapanatag, kaya bilang lang yung tao na kinukuha ko dito. Yung mas kailangan ko lang yung mag-pricing, display, ganun. Pero when it comes to sa benta, sa customers, mas ako talaga. Kaya hanggang ngayon hands-on talaga ako. Siguro darating yung time na parang ipagkakatiwala mo siya, pero nandyan pa rin yung presence natin. Kasi doon ako na-inspire sa mga matatanda na ng mga Chinese, diba? Na nandyan pa rin talaga sila sa mga tindahan nila. Sila yung hands-on pa rin talagang manage. Ako, pwede ko naman silang iutos yung mga pag-display, pagpa-pricing, pero sa pricing ako talaga. Kasi tinitingnan ko yung item, tinitingnan ko yung product. Depende doon sa quality ang presyuhan ko, and then ay nagdi-display sila, and then sa sa asikaso ng mga customers, ganun. Kasi iba pa rin tayo, iba yung approach nating may-ari sa mga customers, kasi as much as possible tayo na mga may-ari,
once na pumunta sa atin yung ating customer, dapat may serve natin or mabigay natin yung kanilang kailangan. So, that's the reason why na mas maganda na hands-on talaga tayo sa pag-handle, lalo na sa ganitong business. So, yun lang. Thank you so much in my next video. Bye!